Alright, so good morning. Again, Jeffrey Gamasan. So ngayon, tapos na tayo sa registration page and login page. Ngayon, papakita sa inyo paano ba gumagana yung session. And by the way, sa mga bago pa lang dito sa aking tutorial series, para makasunod kayo, puntahan nyo yung first series ko ng, dahil ito, yung tayo sa, procedural PHP series. Basic crude. Yan. Sa dulo sa pinaka-end ng aking tutorial, kung gamay nyo na yung procedural, meron ako dong tutorial sa pinakadulo na nandun yung aking file sa GitHub. So, punta na kayo sa search nyo lang, IST Knowledge, no? IST Knowledge. Then, hanapin nyo sa aking series, playlist pala, yung PHP Procedural Basic Code series with login page. So, pinakadulo na aking session, sa aking tutorial, dito sa baba, makikita niyo yung link na to, i-click niyo lang yan, then pupunta kayo sa GitHub page ko, pwede niyong i-download yung buong file na yan para makasunod kayo sa aking mga tutorial. Okay? So, yon. So, gagawin natin sa information page. Dahil wala pa nga itong session tong information page na to, punta tayo sa information file. So, close ko na tong mga to, logout, class, registration, register yan. Then, sa information, ang gagawin ko lang dito guys ay ito. Total, sa ating past tutorial, meron tayong tinawag na sessions.php rito. Okay, ito siya. Ngayon, tatawagin natin yan doon sa ating information.php. Ang gagawin ko na lang, PHP tayo. Tawagin natin yung ibang mga kailangan natin. Kagaya ni, ito na lang. Ayan, copy ko to. Okay, paste natin dito. Yan ang tatawagin natin. Okay? So, tanggalin ko muna itong controller natin at yung ating show alert function. Yan. So, gagawin ko dito, i-require na natin si sessions.php. Ngayon, kagaya ng sabi ko, nilogout natin to nung una. Pag ito, na-enter ko, automatic logout yan. Kasi nga, gumagana yung session natin ngayon. Pero kapag nag-login tayo, guys, makikita nyo, nilagin natin yan. Yun. Meron na tayo ditong welcome yung username yan. Kung sino bang user yan. Yung Jeff. Pero copy-paste ko to, logout natin, guys. At dahil hindi nakaset yung session natin, automatic logout yan. So ngayon, ang kaganda kasi ng session, kung bakit malagay ang session sa mga login page, kasi ang trabaho niyan ay sinisave niya temporarily yung data sa mga browser. Okay? Kaya kung makikita nyo sa logout page natin, para mag-logout lang siya, dinidestroy niya yung session for security reason para once na kinapmis yung buong page na to, o in-open yung buong page na to, pero hindi ka nakalogin, automatic mag-logout siya. So, yun po. No? So, nakikita nyo nagbabago yung sessions natin. Pinaliwanag ko na to yung bakit nagbago yung mga sessions natin kasi nag-create tayo dito ng statement na kung saan welcome session username. Okay? So, yan. Na meron tayong session ID kapag hindi siya nakaset. Okay, yung ID natin. Tapos, header location logout. Nag-redirect lang tayo dun sa ating location logout ngayon. Alright? So, ngayon, ang gagawin natin para isahang calling na lang tayo ng mga database connection object, ang gagawin ko na lang dito ay sa information page natin, gagawa na tayo ng insert query para makapag-insert tayo ng mga data. Okay?
Ang gagawin ko dito, sorry. Dito na natin tatawagin yung ating mga DB connection object. So, nag-create ang object. New database. Tinawag ko lang yung ating class database connection. Ayan. Spelling ko, baka may na merong na nag-construct tayo ng mga parameters or variables sa loob ng parameters rather. Kaya, tinawag natin siya dito. After nun, mag-create tayo ng i-connect natin siya sa database ngayon. Connect. Bala kayo nung gusto nyong variable, it's up to you, pero isahan na lang tayo. Basta parehas lang yung tinatawag nyo. No? So, DB connection, connect DB, yung ating method doon sa ating class database connection. So, ngayon, okay na yan. Ipasok naman natin dito si require once, yung ating alert. Dito sa ating information page, nag-create ako ng modal sa last tutorial natin. No? So, hindi ko na-evaluate to para makita, para matingnan nyo para kung medyo hindi nyo pa gamay yung OP at gusto nyo makita yung page natin at para magaya nyo ng maayos. Punta na kayo sa pinakahuling tutorial series ko. Okay? So, again, una sa lahat, mag-create tayo ng class ulit para sa ating pag-insert ng query. At kung makikita nyo sa model natin, meron tayo ditong upload option. So, yung last tutorial ko is, ano ba ginawa ko nun? Required siyang mag-upload, no? So, required ka mag-upload ng file. Okay? Required. Oo nga, required nga. Paulit-ulit tayo. Okay. So, ngayon sa class, create tayo ng panibagong class. Ilalagay ko na siguro sa class insert with file upload. Basta tandaan nyo guys sa form, kapag meron kayong mga upload documents, hindi pwedeng mawala si encryption type or enc type na multi-part form data. Hindi pwedeng mawala yan. Okay? Kasi hindi gaganang upload nyo kapag wala yan. So, syempre, as is, create tayo ng property para sa ating connection, then construct. Automatic construct agad to. Then target is variable. Next, create tayo ng function para sa ating method na upload file. Ayan. Then, lagyan ng parameter. Papasa natin yung value dyan sa parameters. Ang gawin ko, type tayo ng original file. Original name. File name. Ayan. Tapos, yung ating extension, xt, for example, napaliwanag ko ito, nagsabi ng path info, original name, path info, extension. Ayan. Okay, new file name, pag existing, new file name. Unique ID, napaliwanag ko na rin to sa ating last tutorial. Ano yung unique ID? Then, original file name. Tapos, yung ating destination folder. Okay. So, dito, hindi ko na pala nabura, no? So, dito, meron tayo ditong upload. Burin ko nga to, para panibago lang. Yes. So, gawa mo tayo ng upload folder. Diyan yung sisave.
lahat ng file sa upload folder natin. Tapos, mag-create tayo ng upload folder ngayon. Upload. So, ngayon, ito yung ating upload folder na wala pang laman kasi dyan automatically masasave lahat ng image natin sa loob ng file. At the same time, masasave sa database. Okay? Gamit tayo dito ng while loop na kung saan kapag si file ay exists, then destination, yan, sa destination natin, mangyari, mag-generate siya ng unique ID ulit. Then, mag-save siya sa upload folder. Then, after nyan, pagkatapos nyan, gamit tayo ng method na move upload file. Yan. Yung ating file variable. Ito, nagkikreate na ng mga substitutes variables na. Then, mamaya, tatawagin natin yan isa-isa sa magitan ng pagpasa ng parameters doon. Destination. Kasi nga, mangyari niyan ay sa pamamagitan ng return statement na new file name. Yan. Okay, so nag-create na tayo ng method or function para mapagana yung ating pag-upload ng file. No? Ngayon, after nyan, punta naman tayo sa public function. Then, siguro gawa ko siya ng method na insert. Dito sa ating records, meron first name, middle name, last name, gender, birth date, and file. Upload file. So, mag-create mo tayo ng variable sa loob ng parameters para doon natin ipasa lahat ng value dyan. So, calling na lang tayo. More on calling. Middle name, for example, last name, ganyan. Gender. Birth date, siguro. Birth date, ganyan. Tapos yung file natin. Yan. So, para mabilis lang tayo sa information page, database, insert lang natin to, copy-paste ko na lang to. Yan. So, gagawin ko lang SQL, then insert into table information. Yan. Then, values. Hindi pwede yung mga na yan. Yan. Tanggalin ko lang yung backfix. Yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, prepare muna natin yung ating statement. Prepare. So, statement. This will be this con. Then, prepare. Ipiprepare natin yung ating SQL variable. After nyan, syempre, bind parameters. Meron tayong 6 na string, 2, 3, 4, 5, 6. Then, tatawagin natin yung buong variable na to. Execute. Tapos, close natin siya. Statement close. Ayan. So, ready na yung ating class para mapag-insert tayo ng data. Ngayon, kukontrolin naman natin yung class natin. Karang framework may controller. So, create tayo ng controller sa ating file na inapangalan ko siya sa insert.php. Tapos, sa information, dadagdag lang natin yung ating file. Require once controller insert.php. Ayan. So, para mag-ready lang. So, sa ating insert, syempre, hindi pwede mawala yung ating PHP.
Ayan, baba ko lang siya. Ayan. So, total, sa ating information, pinol na natin yung database na to para nito pa ulit sa bawat file. Ang ginawa lang is nag-create ako ng if isset. Sa model natin, ang kanyang button ay entry. If isset. Post. Entry. Yan. Una, mag-create tayo ng object, insert record siguro. Ay, papangalan na, tinatawag natin yung class name. Na papasahan natin ng variable connection. So, ito, ang gagawin natin. So, mayroon tayo doon na entry name. Open ko na to. Entry f name is equals to con. Script string ulit tayo para maiwasan lang yung SQL injection. Copy paste na lang para sa bilis. Ito will be m name, middle name. Ito ay so makikita nyo dito sa mga nagbago, hindi ko po inulaan yung mga entry L name na yan. Yan ay nandoon sa ating modal attribute name. Yan o. Yan yung mga yan o. Entry F name. Yan. Ito ay gender. Tapos B-day. And then, yung ating entry file name. Ay, pangalan ko siya sa files. Tapos, yung kanyang file name. Ngayon, ang gagawin ko lang dito, madali lang. Sabi ko nga, di ba, kaganda sa OP, hindi natin kailangan pa ulit na codes. Di ba? Dahil meron tayong class, ang gagawin ko lang, tatuwain ko na lang yan. Mga yan. So, ang gagawin ko, if not empty daw si variable entry file, mali spelling ko. Ayan. File name. Yung pangalan ng file. So, mangyari, new file name, which is yung mag-create tayo ng bagong variable. Ayan. Na, kung natin sa insert records, tapos, upload file. Tatawagin natin yung method sa class na upload file. So, which is ito yun. No? Ito. Para mag-upload yung file natin. Tatawagin natin yung method na yan dito. Ayan. Okay. Na kinukuha natin yung variable na to dito. Papasa natin siya rito. Ayan. So, isipin yan, itong variable na to, entry file, kapag may laman, tinawag natin yung object, then yung sa loob ng object, yung ating method, then yung laman ng input doon sa ating element tags. Then, pinasa lang natin siya dito sa ating variable, upload file, na meron, naka-ready na, papasahan ng parameters. Yan, ganyan ang trabaho ng OOP, puro pasahan. So, yun. Else naman, kapag walang file, nag-create pala ako dito ng pwede pa lang optional to. Kapag walang file, ngayon, ang gagawin ko lang, file name is equals to null. Optional pala. Pwede pa lang optional ang pag-upload ng file. Kasi nag-create ako ng statement dito. Na yung file name daw is null kapag walang naman. After nyan, ang gagawin ko na lang siguro is diretso na tayo sa object. Yan, ganyan. Kasi wala naman tayong babaguhin dyan eh. Okay. Ngayon, sundan na lang natin ating mga kanya-kanyang variable sa loob ng element. So, f name. Ito, makikita nyo, pasahan na lahat yan. Entry name.
Ayan. So, nakita nyo, yung insert method natin na meron mga kanya-kanyang value sa loob ng variable na to, pinasa natin dito sa ating method na insert sa class. Sa ating class na merong method na insert. Ito. Ako sa pinagpapasa na naman natin siya rito. And vice versa, delete. Parang ganon. So, yan ang trabaho ng OP talaga. Pasahan. Then, magkikreate na tayo ng bagong function para sa alert. Kung gusto nyo may alert yan. So, alert success. Ayan, ganyan. So, gagawin ko lang dito sa ating alert. Ito, copy-paste ko na lang siguro to. Pangalan ko siya sa alert success. Ayan. Pangalan ko siyang add success. Ayan. Okay, refresh natin yung page ngayon. So, tingnan nyo mabuti to sa ating structure browser ng database natin. Totally, may laman na siya, no? Ayan. So, pag nagdagdag tayo, for example, Jamea, V, ayan, gender female, birthday ngayong buwan, option na lang pag-update, insert natin, may error lang tayo. Anong error ko? String conversion na naman. May mali na naman tayo, guys. Tingin ko dito na naman. Okay. Saglit lang. Sige na nga, lagyan natin ng ganito siguro. Diretso call kasi tayo ng variable record. So, ang gagawin ko na lang ay create tayo ng variable siguro. Siguro pangalan ko siya sa result. Okay? So, tingnan ko na yung database kung nag-add siya. Ayun, nag-add siya. Kita nyo, nag-add ng records na sa database. Ngayon, array. Bakit array yan? Dapat null. Diba? Dapat null yan. New file name, null. Enter. Okay. So, anyway, mamaya, gawin natin, ayusin natin yan mamaya. So, testing muna natin ulit. Okay. Add tayo. So, tingnan natin kapag may file naman. Yan. So, refresh ko yung page. Yan. Ay! May error ako sa array sa pag-upload ng file. May tanggal ko muna itong alert na ito. Para makita ko na yung error na lumalabas. (148) class, array to string conversion, 148. So, double check natin. 148 class daw. So, 148. Line 148. Ito, tututukoy niya. Mali ako. Mali. Hindi dapat, alam ko, insert function, no? Alam ko, tanda ko, hindi dapat yan na class. Ay, class. Hindi dapat yan, ano, ito. Hindi dapat yan ganyan. So, tingnan natin. Double check natin mabuti. Okay. Saglit lang, guys.
Ang alam ko, hindi dapat file ang kinukuha natin, kundi yung variable ng new file. Ito alam ko yun. Ito, ang kinukuha natin ngayon, hindi yung file name mismo. Okay? So, baguhin natin, imbis na file, sorry. Kasi nga, binabago natin siya ito new file name para just in case na merong duplication. So, refresh natin ulit. Okay. Array to string conversion. Wait lang. Bakit nag-array yan? Tingnan ko na yung structure. Null. Double check lang natin yung pag-upload ng file. Okay, so tingnan natin. Baka may mali lang ako. First name, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so ngayon, yung error natin dito, ayusin ko na lang to. Papakita ko na sa next tutorial natin. Medyo 12 noon na. At yung muna sa ngayon, out muna tayo. So, ko lang to. Hayaan ko lang mo to siyang ganito para makita natin kung ano yung error niya. Yun. Break muna tayo. Then after nyan, ayusin ko yung codes tapos papaliwanag ko na yung naging error natin. Thank you. Out.